So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung Batas versus Orhenyo na dapat unang ma-review natin sa round 2 ng tournament na to. Kaso nga lang, 'di ba? Kung napanood niyo yung latest or yung yung start natin sa bracket A na round 2 ng tournament, ang nauna natin doon is yung Acer versus Fukuda. Instead of Batas Orhenyo. So if napanood nyo yun, sinabi ko doon yung dahilan kung bakit nahuli yung Batas Orhenyo na review natin. So yun, di ko na ulitin kung bakit. Panoorin nyo lang yun nandun sa uploaded vids natin. So yun na yun. So ngayon, punta na tayo ulit sa Batas versus Orhenyo dito sa bracket B. Ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa round 2 ng tournament. Then right after that, semifinals na. Di ko lang alam kung uunahin ko yung bracket A or uunahin natin yung bracket B. So it's up to me na lang. Siguro makakapag-decide ako after netong Batas Orhenyo. No, so yun, wag na natin patagalin to kasi sobrang tumagal na talaga yung Batas Orhenyo. Dapat ito yung unang-unang ma-upload nung nasa round 2 na tayo ng tournament. Pero yun, unexpected yung nangyari. So yun, wag natin patagalin. Batas versus Orhenyo, umpisahan na natin to. Let's go. Pakinggan natin, unang balat, Batas. Zoning. Check. Check. Malinaw na? Yeah. Sobrang bitch mo, leche ka. Buisit para Miss Minchin, masweet ka pa sa leche flan. Because of diabetes, ang sarap mo pektosan. Parang bordi sa gilid. At ano kung henyo ka, puta hindi to quiz B, estilo ko pang yayo at. Ayun, maganda yon. Yung linya na yon na ano kung henyo ka, hindi to frisbee. So sulit yun kasi 'di ba? Kung sa mga estudyante, no, kapag sinabi kang henyo, parang more on more on quiz B or kung ano mang patimpalak sa eskwelahan, no, ganun yung pinaka kaya kasi nasabing henyo or genius, no, yun. Because of diabetes, ang sarap mo pektosan. Parang bordi sa gilid. At ano kung henyo ka, puta hindi to quiz B, estilo ko pang yayo at. Sa'yo, United Tiki, pag ako bumato, ikay tumba. Supot ang Mick Pinisi, akibeten webe kula. Pagbato ko ito'y tumba, supot tong Mick Pinisi. So reference ni Batas dito si Mick Pinisi na naging late reaction yung nag-flop kasi siya, no? Sobrang late ng flop, nabato na siya. Tapos siguro mga ilang seconds, mga 2 or 3 seconds saka siya tumumba, no? So ayun, panoorin niyo na lang sa YouTube yung yung flop ni Mick Pinisi na yun. Ayun. Dito quiz B, estilo ko pang yayo at. Sa'yo, United Tiki, pag ako bumato, ikay tumba. Supot ang Mick Pinisi, akibeten webe kulang. 30 stab sa kidney, king ng Sacramento, Brad. Kada saksak, Mike BP, mas pangit ka kay Nikki. Chicks ayaw magpasilip. Tung second round ko, thank you ha. Harden versus Blake Griffin, sobrang spineless mo. Yung Cairo mo, nandun lang din sa Egypt. Ako, ting nasa mic ang easy. Sunday ni Lionel Richie, bitch please, instant death agad. Murder to the second degree, pag ini-replay nyo Chuck, YouTube, naging CCTV. Rap game to ni Jaro, laban sa Pinoy na 50. Bitaw niya pang classic CD kasi ready to die, no biggie. Ang George Stregan sa iyong eksena, wala ka nang kawala. At todo lesbo, adolescence mo, ikay nagdalaga. Bawat suntok ko, yang ang huso mo. Para lang pa sa lagulpi ka sa akin hanggang kayanin mo kung paano pumalag, ina mo ka. Supot ka igurot. Binigyan ko yung ina mo sa loob lang pinutok. Enerhiya'y purong galit lang buo. Tanging loob, ako mukulo. Lagi dugo, purat kunod, ladinoo. Sobrang lutong aking tunog. Parang umuya ng... solid nun. Sobrang lutong ng aking tunog, no? So ang lupit nun. Ang lupit nung niya dun. Sabi natin selfie bars ni Batas dun. Enerhiya'y purong galit lang buo. Tanging loob, ako mukulo. Lagi dugo, purat kunod, ladinoo. Sobrang lutong aking tunog. Parang umuya ng Cropectol, pagdura ko mas brutal, chong. Uminom ng Love is Cold, dala ko yung masamang balita. Pag-check sa phone, may 4 missed calls, return to ash, itutupad.
Hawak ko ang Pokeball, Sureño, ikay Bading. Ito'y medyo napatunayan at sarap mong patayin. Kinang-inang mukha yan. Pang Bruno Mars dito ngayon, pagtas kita upakan. Tipong Versace on the floor, starring Andrew Cunanan. Okay, so magandang linya yung sinabi ni Batas na sobrang lutong aking tunog, no? So yung delivery kasi talaga ni Batas, ayun talaga yung ano eh. Nagustuhan ko yun nagustuhan ko yung linya ni Batas na yun na ano, sobrang lutong ng aking tunog. Siguro mag-agree ako doon sa battle, no? Kasi sobrang, ako personally, no, sobrang gusto ko mag-perform or mag-deliver si Batas kasi para sa akin, para sa akin hindi siya pilit yung pagkakalakas ng boses niya, hindi pilit, hindi garalgal, hindi masakit sa tenga, lahat no. Malakas man yung boses ni Batas pero hindi masakit sa tenga yun Tapos kung paano siya mag-perform, yung swag niya, yung angas niya, para sa akin yung writtens ni Batas tsaka yung kung paano niya ispit yung mga lines niya, yung mga bars niya, nag-act as one or sabihin natin nagko-complement, no. So para sa akin, ang ganda ng naging performance ni Batas dito. Hindi lang dito, guys. Kung lahat, pati yung mga na-review nating mga battle ni Batas, ganun na ganun from start to finish, kung saan nag-umpisa si Batas, dun niya talaga hanggang sa nagretiro si Batas, ganun talaga yung performance niya. So ayun, yung pagiging back-to-back champ talaga ni Batas, ayun talaga yung para sa akin hindi na para sa akin mahirap gawin, no? Kasi sa ngayon yung mga nag-champion sa isa buhay hindi na sumasali sa next na isa buhay, di ba? So ayun, pero ayun, going back, Batas, performance ni Batas dito sa round 1 para sa akin okay. Ang ganda ng boses, ang ganda ng projection, yung swag, yung performance, para sa akin iisa yung galaw no? So siguro references na lang, marami akong naintindihan na maraming mga references na hindi siya, para sa akin hindi ko siya ganun naintindihan. Technical kasi si Batas, guys, technical siya. So sabi ko nga, yung mga ganitong style or yung mga ganitong references, yung mga malalawak, is hindi na katulad ko yung makakaintindi nun, no? Yung mga professional battler na, mga professional artist, mga professional battle rapper. So siguro kung re-reviewin to ni Loons, di ko kasi alam kung na-review ni Loons to, pero yun, for sure mabi-breakdown ng maigi ni Loons yung mga references o yung mga angles ni Batas, no? Pero ako, kung paano ko narinig na lang yung mga linya ni Batas at yung mga naintindihan ko, syempre yun lang yung magagawan ko ng reaction, no? So ayun, overall, no, siguro overall na lang, maganda yung performance ni Batas. So pero yung effectivity ng lines, effectivity ng mga bars is para sa akin hindi siya ganun ka compact, no. So yun, medyo nakulangan ako sa effectivity, pero performance, battle wise, yung stage presence na one ni Batas yun. So tingnan natin Surhenyo right after. Tingnan natin. Yo, wala akong planong magpatalo dito sa biyahe namin to. Oo, nagbuo ako ng pamasahe para basagin na trip mo. Total, wala namang sumasakay sa mga paandar mong hatid. Tiyak na merong patutunguhan itong aking pagbabalik, kaya B-side game! Ganito pala itsura nitong si Batas, sabay yung balbas talagang lintik. Mukha kang teacher ng karate sa mga pelikulang incheck. Ako lang ba? Yung mga nagtuturo ng karate, no, kapag mga Chinese movies, ganun no. So yung mahaba yung bigote, tas kalbo, tas puti na yung buhok, no, ganun. Nakapansin na mukhang Muslim itong Batas? Tingnan nyo, mukha pa lang, halata mo nang moron na MC tong ungas. Gusto mo ng bars? Pues pagbibigyan kita kasi minsan lang to. Sa sobrang dami kong dalang bars ngayon, kahit sa loob ng venue may sneakers ako. Marami daw supporter tong si Master, pues wala akong pakialam dyan. Malamig kung saan ako nang galing, sanay ako na wala akong fan. Yung malamig kung saan akong galing, sanay akong wala akong fan. So para double meaning yon, no, kasi si Surhenyo is galing siya sa Baguio. So sa alam na naman natin, ang Baguio is malamig na lugar. So tapos yung isang meaning is
wala akong fan, no? Wala akong fan or walang humahanga sa akin. Sanay ako na walang humahanga sa akin. So, yun yung yun yung isang meaning ng sinasabi ni Sur sa linya niya na yun. Tsaka kampante ako sa linyang bibitawan ko ngayon. Walang rimang patapon. Lahat ng letra ko may bilang. Parang keypad mo sa phone. Papalagang ko tong batas, yung tipong parang do or die. Papaulanan ko to ng kanan ng matama niya, human rights. Kasi attorney ka, diba? Maganda yun. So, nagustuhan ko yun. Papaulanan ko to ng kanan para, ano yun? Parang keypad mo sa phone. Papalagang ko tong batas, yung tipong parang do or die. Papaulanan ko to ng kanan ng matama niya, human rights. Yun. Kasi Gusto ko yun. Nagustuhan ko yung linya na yun. Solid yun para sa akin. attorney ka, do or die. Papaulanan ko to ng kanan ng matama niya, human rights. Kasi attorney ka, di ba? PA. Well, easy lang to break this. I will NPA gamit ang tirang left fist. I got my A game in this court. Hindi to courtroom ng batas. Patay ka sa komedyanting laging technical. Parang si Benji Paras, ikaw yung 23 ng GS. Ako yung 23 ng Cubs. Kasi sa larong ito, you're always green and you're always talking trash. So, Cubs, LeBron James na nasa Cubs pa siya. Tapos, Draymond Green na nasa GS, no? Na puro trash talk yun yung sinasabi niya. You ain't no King James Harden. You ain't no King James Harden. Tara, let's ball to check and see. Tatapusin ko laro sa score natin na 23 o bakit 2-0-3? Kasi wala kang hard D, ganyan ang score ngayon kasi I'm on my way to round 3. Tapos na ang comeback nitong si Jordan, ito'y panahon ni LB. Lahat ng tira ko pasok, parang si Clay sa game 3, di naaabot to sa finals. Parang star ng OKC habang ako pasok Durantula, parang si KD. Talo ka sana kay Rapido kung sumunod lang sa orasyon, kung di nakalimot yung si Romano. Ikaw sana yung todas doon at sa unang title match mo, Chong, akala mo panalo ka? Sino ba kalaban mo doon? Si Mel Christ? Ay, kay Mel Christ panalo ka. Pareha lang ang TF ko kay Arik. Bagamat kalidad ko pang main events. Pero kontento na ako doon dahil at least mga rap ko making sense. Ano daw? Barya? Sense? O mukhang hindi pa yata, batid ditong kalabang ko sa stage na champion dito mapapalitan because I'm gonna make some change. Kaya round mo na, bigyan mo kami ng aral, hindi yung puro lang insulto. Alam kong Tagalog ka batas, pero sana yung sasabihin mo may punto. Galing. So, round 1 ni Sur. Okay, unahin natin sa content ni Sur, no? Sa content niya, para sa akin, may jokes, may bars, may mga punches, may references, punchlines, haymakers yon. Ayun yung mga napansin ko. Ang mga nagustuhan kong linya kay Sur is yung human rights, ipapaulan ng kita ng kanan, madamang human rights, yung malamig galing sanay ako na wala akong fan, ano pa, basta parang I think parang 4 or 5 yung mga nagustuhan kong linya kay Sur. Tapos yun, effectivity. So sabi ko nga sa inyo, para sa akin yung round 1 ni Batas is medyo nagkulang sa effectivity for me. So effectivity ibibigay ko yun kay Sur kasi para sa akin mas marami yung mga punches niya, yung mga lines niya na tumama kay Batas. Then performance, sabi ko nga sa inyo, para sa akin naging well-rounded si Sur. Naggawa siya ng ganitong scenario, tapos biglang transition sa jokes, 'di ba? So for me, lamang na lamang sa effectivity si Sur, sa punches lamang din si Sur, sa performance lamang din si Sur. So I think malinaw yon. Round 1, I'll give it to Sur sa score na 9-8. 9 lang muna kasi hindi ko pa, alam ko meron pang mas malakas na Sur no, alam ko may mas malakas pa na Sur pero hindi ko pa yung naririnig dito. So mali natin makuha natin sa round 2 and 3 or mabigyan natin ng 10 puntos sa round 2 and 3 si Sur, pero sa ngayon 9 muna, no, kasi feeling ko hindi pa ganoon kasolido yung mga linya
ni Sur. Effective lang pero hindi siya ganoon kabigat, no. Tumama lang 'yon kay Batas pero for me hindi pa 'yun ganoon kalalim, no. So tignan natin sa rounds 2 and 3 baka sumugat talaga si Sur ng malalim doon. Pero sa effectivity ng round 1, I'll give it to Surhenyo dahil solid yun. Solid din naman yung performance ni Batas pero para sa akin kung paano ko napanood, kung paano ko narinig yung round 1 nila parehas, para sa akin medyo nagkulang sa effect. Yun lang talaga yun. Yun lang talaga yung pinaka right word to describe yung round 1, yung effectivity. So for me, effectivity, I'll give it to Surhenyo. So ayan, 9-8. Baka name flip. Juan de la Cruz, boom, kay Dead sa amin. Pangalan ko, pinuntahan nila, who you, nameless ka lang din. Ako yung malupit na Baphomet, demonyong star na kambing, ginamitan ng genie, tas naging king. Para bang Aladdin, add sa'yo, para gender mo. Alanganin, ako'y mahirap tansahin. Advance sa mathematics, parang sobra sa acid, sagat nakaka-bad trip. Tas ikaw sa Baguio, chapter head ng Abronatics. Tong straight ko, Chong mayroong 5 cards. Chapter head ng Abranatic. Gagi. Si Gambit. At pag humok, headbanger, parang metal na awit. Tinta lang ang gamit ko, di ako naglalapis. Wala akong takot, kaya ko matulog mag-isa sa kapis. Okay, maganda yun, no? So, sobrang tapang ko, kaya ko matulog mag-isa sa kapis, no? So, ewan ko pero ang daming nagsasabi na yung Capiz daw is yun nga yung pinaka nakakatakot na probinsya or di ko alam di pa naman ako nakakarating doon. So parang haka-haka or naririnig ko lang about kapag describe yung Capiz is marami nga daw sabihin natin mga aswang or what, pero yun yung sinasabi nila, no? Pero di ko naman alam kung paniniwalaan ko yun o hindi, pero kasi di pa naman ako nakakapunta doon. So ayun. So, ginawang reference ni Batas yung Capiz na nakakatakot. So, sobrang tapang ko, kaya kong matulog mag-isa sa Capiz, no? So, ayun. Kaya ko matulog mag-isa sa Capiz. Caregiver at di promeno, your shit I hate. Gusto mo na real talk, Surhenyo? Your shit I'm great. Di ka marunong. Every punch 1-2 yung swing ang late. Tas repin Baguio, Tetivac, TF provincial rate. Ikay Reping Etibac at Baguio provincial rate. Aray! Yan, solid yun. Mag-invest parang 2 pairs. At as swag ko 90 set, make at wear. Kep sa air mats mo pass, I was too scared. Kasi grabe, mag-knock-knock, pwede mag-who's there. Sapak sa panga when I spit rhymes. Mataas ang basag, para weed high, meron din pa apang attack. Swak pa street fight. Tadyak sa bayag, Draymond Green style, di lang to, nang ihiwa tol. Parang Swiss knife. Sayad bumanat, lick ni Steve Vai, at ako patay, yeah, till I bleed dry. Talang respect barangay tibay, ako'y hip-hop at metal. Soundtrack ng Judgment Night. 90s cut, parang kanta ko yung Your Love at China Ice, while you ain't saying shit like you just a pantomime. Sobrang pusi mo at supo talaga'y ikay hermaphrodite. Okay, so ayun, ganun pa rin naman yung story ng round 2 ni Batas, pero para sa akin yung first half ng round 2 ni Batas is powerful, no? Parang para sa akin nagkaroon ng dikit-dikit na doon na mga haymaker or sabihin nating punches, dikit-dikit na punches. Pero pagdating second half, feeling ko bumaba, no? Bumaba yung energy, bumaba yung level bumaba yung level, no, compared dun sa first half ng round 2 niya. Pero syempre as one, no, yung buong round 2 ni Batas para sa akin powerful pa rin yon, pero same story ng round 1 ni Batas, no. So looking pa rin ako sa mga solid na haymaker kay Batas, pero rounds 1 and 2 for me is the same story. So kung anong comment ko sa round 1 ni Batas, ayun lang din yung nangyari sa round 2 niya. So ayun. Sigaw ng sigaw, parang may bulong. Aba, hinay-hinay bro.
Mukha ka pa namang mongeng hayop, kaputang ingay-ingay mo. Lakas man lahit ng asawa, kala mo yung syota niya, modelo. Nung nakita ko, kala ko Indian. Kasi yung mukha niya, hugis mango. Di ko nasasabihin yung itsura, baka sabihin harsh na. Pero may clue ako, yung GF niya, kapatid ni Plasma. Speaking of Plasma, tumiwalag na sa'yo si Plasma. Yung atheist, nagsisimba na siya palagi. Buti pa daw yung Diyos doon, 10 utos. Puta, yung utos mo, ang dami. Feeling amo. Gago, bakit sa shots fired, ganyan ka ba? Hindi ka amo, tarantado, porki nasa magazine ka na. Ito kasi... Di ko alam kung bakit tinulugan yun ng crowd, pero para sa akin, solid yun, no? Hindi ka amo porket nasa magazine ka na, no? So, amo na boss, tsaka amo na bala, no? Magazine, yung book na magazine, tapos yung magazine sa barrel. So, ang dami niyang laro doon, ang dami niyang double meaning na word doon na siningit. So para sa akin solid na laro yun ni Sur. Istorya, nagtayo siya ng sariling kampo para may sarili na siyang sundalo kasi di na kayang mas maging amo pa dun sa Donji ng Donggalo. Mabait si Donji, hinayaan. Kaso si Donji, niyabangan kaya nilagyan ng price yung ulo niya para tumigil na katangahan. Ay putang ina. Sinakmal sa... Tang ina, basag. Punto. Shit. Yung punto nun, tang ina, basag. Solid yun, tol. Para sa akin ay yung linya na yon. Explain ko sa inyo kung bakit mamaya. So, yung linya na yon, feeling ko yun yung tumapos sa round 2, no? Astig na ito. Pa dun sa Donji ng Donggalo. Mabait si Donji, hinayaan. Kaso si Donji, niyabangan kaya nilagyan ng price yung ulo niya para tumigil na katangahan. I'm not sure kung ito talaga kasi not sure kung ito talaga yung punto ni Sur Henyo sa linya niya na yon, no? Pero sa pagkakaintindi ko, ito yon, no? So yung sinabi ni Sur na kaya nilagyang ng price yung ulo mo, 'di ba? So para sa akin, Sur Henyo is referring to price tag nung laban nila nung ahon, basta yung finals ng 2016 na isa buhay. Ahon ano ba 'yon? Ahon 7? Hindi ko sure kung ahon 7 yun, no? Not sure kung ahon 7 yun. Pero yung batas versus price tag, ayun yung pinaka ginawang reference ni Sur, no? Kaya binigyan ng price yung ulo mo, 'di ba? So ayun yun, price tag yung sinasabi niya doon. Kaya tignan nyo, 'di ba? Buhay yung crowd doon kasi feeling ko naintindihan din nila na si price tag nga yung punto ni Sur Henyo dito sa linya na yun. Donji, hinayaan. Kaso si Donji, niyabangan kaya nilagyan ng price yung ulo niya para tumigil na katangahan. Galing nun. Sinakmal-sakmal ka lang ng odog, ikaw ginawa niyang pedigree. Sabi niya, ako si Mark Anthony Proctuso. Patay ka, Jo Marie. Mark Anthony Proctuso? Di ba Fernandez yun, tanga? Galit na galit ka sa mga pauso, isa ka rin naman pala. Oo, ikaw si Mark Anthony Fernandez, sa bars na bubulok ka na. Kaya stop acting in this battle scene, you hate the outcome. You ain't no king here in the jungle. You're just a fucking wild one sa laban nyo ni price tag. Yung standing mo na fuck. Ito na yun. So, sabi ko sa inyo guys So, ayun. Kanina, no, yung about dun sa kaya nilagyan ng price yung ulo mo para matigil ng katangahan. So, sabi ko nga sa inyo, feeling ko yung reference ni Sur Henyo dito is yung laban ni Batas tsaka ni price tag. So, yun nga. Pero, pa lang pala yun, no? Parang supporting line pa lang pala yun. Pero ito na yung pinakapunto, yung pinakamensahe. So, yun, ang galing natin doon sa part na yun kasi para sa akin, di ko sure kung price tag ba talaga yung pinakatinutukoy niya doon. Pero, yun, ni-reveal naman ni Sur dito, later rounds nyo. Okay, galing natin doon sa part na yan. Kaya stop acting in this battle scene, you
hate the outcome. You ain't no king here in the jungle. You're just a fucking wild one sa laban nyo ni Price Tag. Yung standing mo na fucked up, anong you're here to uprise? You're here to fucking rise up? Ha? Ito na ba yung Diyos na back-to-back? Eh bakit parang gago lang? Mas convinced pa ako na champion yung kampiyon na tao lang. Ikaw lang ang heavyweight sa ring na merong tao lang, no? So, it's Looney. Looney yan. Ikaw lang ang heavyweight sa ring na merong wakat lame rhymes. Enigma gave you 2 belts, but di pa rin tight yung waistlines. Wala namin. Ito, sabi ko sa inyo eh. So, tama lang na nag-9 muna ako sa round 1. Kasi sobrang iniwan ni Surhenyo yung sulat sa punto sa punto. At saka sa mga punches, iniwan ni Sur yung batas doon sa round 2. Kaya yung pangarap mo na tripit, hanggang pangarap mo na lamang, wala ka nga sanang titulo eh. Kung nun mo pa ako nakalaban, kaya heavyweight mo yung mukha mo. Ito'y panahon ng aming bayan, taga-Bagyong lightweight ang magkakampyon parang si Edward Folayang. Edward Folayang, sa ano yun? Yung parang UFC, sa cage yung sports yun yung one championship, no? Hindi kasi ako masyado nanonood hindi ako nanonood ng more on UFC talaga ako. So, hindi ko masyadong familiar o hindi ko ma-share sa inyo yung kwento ni Edward Folayang, pero alam ko taga Baguio yun na nag-champion. So, yun. Actually, wala na ako masyadong sasabihin dito sa end ng round 2 ni Sur. Actually, nasabi ko na during his round, habang nag-speech siya, habang nagde-deliver siya, habang nagpe-perform siya, nasabi ko na. So, powerful round for Surhenyo. Sobrang lakas nun. Nag-exceed siya sa performance sa round. Yung performance niya sa round 1 is nahigitan niya pa. So, para sa akin, solid na Surhenyo yung narinig ko dito sa round 2. So, sana ma-maintain ni Sur yung ganitong power, ganitong level, ganitong energy sa round 3 kasi yun talaga yung magdidikta. So, pero yung round 2, kung yung round 2 ni Batas tsaka yung round 1 ni Batas, para sa akin same story. Yung round 2 ni Sur, para sa akin hindi siya naging same story. Hinigatan ni Sur yung performance niya sa round 1. Then coming from round 1, hinagatan niya, nag-evolve. Tapos yun, ang daming punches, ang daming haymakers. Yung punto ng round 2 ni Sur ayun talaga yung pumatay sa round 2 ni Batas, no? So it's a 10 for me, 10-8. So 19-16, 3 points lang naman yung lamang, kayang babalik ta rin ni Batas yan. So 19-16 in favor of Surhenyo, rounds 1 and 2. Yung isang angle niya, tanga, semi-matic. Mark Anthony ako, fruktoso si Arik. Kada stroke nito, apoy din bro, na parang Jubilee. Match sa utak ko, pangkampyonato. Galawa Rudy T, rounds mo ay typical at di special. Pangit din yan na movie reel. Walang tira na swak, parang hinakasak sa last 2 minutes. At kung may album ka, tsak na tsak, walang bumili. Sobrang hina kasi ng sapak. Kahit pa lucid dream, etong utak ko ang bright. Todo lang na dumilim, imagery sa pen and ink. Horror, pamatay ang dudiling, back to back champ. Tapos kaharap ang rookie league. Ito, OG yung masta, pero flow pang noob MC, panoorin nyo lahat. Hit them up, siya'y gugulpihin. Ako Tupac, all eyes on me. Showing ngayon, June 16, ang pricing represent. Laging gamit ang kamao. Discography ni Sur, panis sa isang kanta ko. Hanap yan, puro love song. Solid sigang gangsta to. Awit niya, iiyak mo lang, kaya may teardrop na tato. Kaya sarap niya mauntog. Gamit hammer ni Thor, kasi pangalan niya Sur. But he always reps the north. Ako, Joel Embiid, processing pero Pandega core. Old school metalas hanggang dulo. Katawan na Stegosaurus sa akin metaphors. Di magets na mga jeje. Underground na galawan. Nagukay ang mga duwende. Tipong nimbus at gap. Kasmok tong presidente. In short, ako ang shotgun sa auto ni Duterte.
Etong huling para pa vlog. Kasi sure ball na akong panalo. 1-1 statue lang ang brand. Kung gusto nyo maging bordado, balian ng leeg tuwing gabi ng Sabado sa radyo. At suportahan nyo lalo, XDP at Ilustrado. Ngayon, sino bigot, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay purado. Di tayo makantas. Ako Panginoon ni kay Sala Cristiano. Natanda mo ako ang batas. Tangina, ang ganda. Yung signature line talaga ni Batas, ano na talaga yon, built-in na talaga, no? Built-in na yon na kahit hindi niya tapusin yung isang line para mag-rhyme, yung crowd na yung mismo magsasabi doon. Tangina, lupit talaga nun. Sa lahat ng may tagline, sa lahat ng may signature na linya, para sa akin yung kay Batas talaga yung kay Batas talaga yung sobrang tindi. Kasi yun nga, 'di ba? Wala akong masabi dun sa signature line ni Batas. Tangina, sobrang solid nun na even sobrang daming or ilang beses na natin napakinggan yung linya na yun, yung ender niya. Para sa atin, pa rin, goosebumps pa rin, So, hindi na talaga yun punchline, hindi na talaga, basta, na lang yun, signature na lang yun na kung paano niya tatapusin yung yung round niya. So, ayun, round 3, sabi ko nga, kanina sa round 1, yung mga ganitong references ni Batas, yung mga ganitong angles ni Batas, is hindi na ako yung isa sa mga makaka-describe or makaka-breakdown nun sa inyo, kasi sabi ko nga, technical si Batas. Medyo hindi ko naabot yung mga ginagawa niya or sinasabi niyang references or angles, no? So, ginudge ko na lang siya as one, no? Yung buong round, no? Yung buong round na lang, yung buong round 1, buong round 2, buong round 3. Ganun ko na lang siya ginudge, kasi kung hihimayin natin yung mga references ni Batas, sobrang lawak nun. Baka kailanganin kong i-search pa yun, no? So, syempre, sa judging, hindi mo naman kailangang, diba, kung albaw live judge ka, no, hindi mo pwedeng wait lang, search ko muna kung ano yung sinabi niya. Wala namang gano'n. So, we act like that, no? So, para sa akin, kung ano lang yung naintindihan natin sa rounds ni Batas, ayun lang talaga yung ma-scorean natin. So, ayun, consistent naman si Batas from round 1 to 3. Nagustuhan ko naman yung performance niya, yung delivery niya, lalo yung delivery niya, sobrang kalmado, sobrang solid, sobrang linaw. So, ayun, powerful pa rin naman yun, pero for me, yung effectivity ng mga punches, ng mga lines is medyo nagkukulang. Yun lang naman sa akin. So, bigyan natin ng score yung Batas dito. So, 8 yun, 888. For Batas, it's 24. Si Sur naman, merong 9 tsaka 10, may 19. So, pakinggan natin. Round 3 ni Sur. Anak ng puta, issue na naman yung Surat North. Issue na naman kung saan ako nanggaling. Gusto mo malaman kung saan ako nanggaling? Galing ako sa amin. Pinakinggan ko yung verse mo sa bakal, puta, na bad trip ako. Sabi niya, kinukupal ko kayo dahil sa aking pagkagutom, manggagamit ako'y sasabit na parang kuto sa ulo. Ako ang nana sa tulo, ako rayo masatuhod. Putang ina, ikaw nana sa tulo? Puta, Batas ka, diri ka? Hinalintulad mo na yung sarili mo sa nana, puta, sa titi pa. Putang inang yan, isa kang wannabe Batas, nakakasira ka ng vibes. Isipin nyo, pangalan niya Batas, sponsor niya Manila Crimes. Pausuhan yung sponsor niya. O wag kang man-distract, tol. Isa kang hindi ka tunay sa larangan. Sa pagpapaghost ride ka na sanay. Galit na galit to sa mga squatter, pero pag sumusulat may kadamay. At ito pa isa, pilit daw yung suntok ni Romano, parang suntukan ng mag-utol dun sa linyang nagawa niya, muntik na ako mamangha. Kaso inulit lang nung gago dun sa laban niya na bago, pilit din daw suntok ni Price Tag, parang suntukan ng bakla. Sa lahat ng MCing magnanakaw, ikaw ang pinakagahaman, sobrang ganid mo sa bars, pati sarili ninakawan. Bong Revilla yung galawan kasi bida sa resiklo, kaya mas pilit yung suntok mo, parang suntukan ng magtito. Di ba? At, putang ina,
At hindi mo pwedeng gamitin pang-angat ang yung estilong pantanga. Pagkat ang angas dito sa battle ay maliit lang na sanga. Kaya nag-ano si Sur dito, nag-anagram pala siya dito, nagpalindrom pala siya dito. Nice. So, yun, hindi ko na matandaan kasi. Sasapitin mo maalat sa yung mga linyang malata, binigay ka ni Arek bilang atang, kaya sa halimaw ka ngata. Ano, di ba? Kaya kong laruin ang bawat titik at isabay ko sa bawat himig panistong rapper na mayroong boses dito sa rapper na mayroong tinig. Pag mekanismo ko na nag-init, di mo na mapipigilan ang pagtakbo. Sigurado may dating walang kasing galing na mga lirikong binibitawan sa harap mo. Tangina nito, sino ba ito? Kala mo ko sinong umasta ka na isa ka sa batikan? Eh wala ka sa listahan ng veterano sa larangan at wala kang magandang kata na pwede pakinggan. Ibig kong sabihin, wag mong piliting maniwala kaming ikay magaling. Saka mo na lang maririnig sa amin na ikaw ay magaling. Pag ang ginawa kong to ay kaya mong gawin. Yun ay kung kaya mong gawin. Putang ina. Okay, so di ako makapag-comment, pero sige, mamaya na. Tangina mo, mandadamay na rin ako para matauhan ka ng konti. Sasakit yan dibdib mo, parang nakadalawang sunod na yosi. Oo, inaral ko tong law class, I'm gonna talk about his laws. Di ba iniwan ka ng asawa mo kasi ugali mo bastos? Kala mo, di ko alam, binablock mo pa ako sa Facebook, gago ka? Ha? Kalawang bakla. Ang ina mo, nananakit ka kasi ng asawa. Kaya pinagpalit ka niya, yung kabiyak mong tinuturing, nagpabiyak na sa iba. Tangina. Tangina mo, nag-iwan lang sa'yo ng bata at talagang nilimot na. Ang masama pa dun yung bata, puta, kamukha nung ninong niya. Kamukha ni Price, tagang puta. Di ko na idadamay yung nanay mo, di ko naman ugali yung ganyan. At saka yung nanay mo, okay naman. Sa Ilocano, kininam. At bago matapos ang aking beso, gusto ko lagi mong tandaan na mananalo ka lamang sa taga Baguio kapag ang kalaban mo batang. Galing. Gagi. Ito guys, to be honest, akala ko humina yung round 3 ni Sur. Kasi parang napansin ko may konting parang nawawala-wala siya, no? Napansin ko nawawala-wala siya, pero hindi naman siya totally nag-choke, hindi rin siya nag-slip ups, hindi rin siya nag-stutter. Bumagal lang yung pag-spit niya. And for me, parang iniisip niya yung mga lines na susunod. So, yun yung naging take ko doon. Pero right after that, ayun, nagpaulan na siya, nagbaliktaran siya. Doon nagumpisa para sa akin, nagumpisa yung momentum ni Sur nung nagpalindrome siya. Diba? Tapos after nun, nag-flow. Tapos after nun, solido ng mga punches. So, ang ganda ng mga transitions ni Sur Henyo dito. Pero syempre, di natin tournament to, kailangan natin maging strict. Hindi naman, yung start ni Sur Henyo, hindi katulad ng round 2 niya na nag-start siya ng malakas. Tinapos niya ng solid, no? Yung round 3 niya, tinapos lang niya ng solid yon. Pero yung start ni Sur Henyo kasi dito sa round 3 is hindi siya katulad or hindi siya kasing lakas ng round 2 na umpisa niya. So dahil tournament to, kailangan natin maging stricto. Although nabawi ni Sur yung first half niya dahil doon sa performance niya sa round 3, yung second half ng round 3 niya. Para sa akin nabawi naman niya yun, pero andun pa rin yung performance na hindi naging solido, no? So for me, perfect 10 sana yon, pero dahil nga hindi naging powerful or naging mahina para sa akin yung take dun sa umpisa ng round 3, I'll give it 9. So sayang yung round 2 sana tsaka round 3 para sa akin magka-level yun pares 10 sana yun, pero nakitaan ko kasi si Sur Henyo dun nang medyo nawawala, no? So kailangan nating dahil tournament to, round 2 pa ng tournament to. So yung mag-advance dito semifinals kailangan natin maging stricto. Pero nonetheless, Sur Henyo got this round 3 also. So all 3 rounds I'll give it to Sur sa score na 9-8. So 28-24. 5 points ang lamang ni Sur Henyo sa battle na to, pero all 3 rounds Sur Henyo. Bakit? Effective lines, haymakers,
ano pa, ang daming yung performance niya, ang daming aspects, ang daming elements na ginamit si Sur sa battle na to para pataubin ang isang batas, no? So para sa akin, nirespeto niya si batas, hindi siya nagtipid, no? Hindi siya nagpatalo, no? So kitang-kita mo kay Sur dito na hindi ako magpapatalo sa 2 times champ ng isa buhay. So okay, solid na performance all 3 rounds. Surhenyo yun, kitang-kita naman. Left top zoning 2017. Isa buhay 2017 din yung laban na yun. Surhenyo versus Batas. Magigay best para sa ano na to. Ang boto ng hurado. Advancing sa tournament. 6-1 magigay para kay Surhenyo. Putang ina. Tapos ang laban, 6-1. Surhenyo. Judges tayo, judges. Gusto ko lang pasalamatan sila Miss Kay, si Ivan, sa mga ang hirap ng Tangina, parang nag-champion, no? Diyan pa lang champion na eh. Pinyayin namin. Talagang halos di na kami makaabot. Pasensya na kay Sir Harry kung na-late kami, pero salamat sa magandang labang Batas. Respetado kita. Ito yung tinatawag na martial law. Binoto ko si Surhenyo kasi utang ina niya. Gago, la explanation. Yo, Cruz, napakagandang laban na binoto ko si Surhenyo. Mas effective siya kada round. Mas effective siya. So, yun na, Cruz. Pero props pa rin kay Batas, Surhenyo. Yo, binoto ko si Surhenyo. Ganito lang yung isa mabilis. Sobrang fan ako ni Batas ng Ilustrado. Talagang hands down ako yung burst niya. Kaso, hindi na rin pwede pagkaila kay Surhenyo to. Bakit? Kung titignan mo, yung progression ng kay Batas per rounds, Same. flat eh. Yung isa Same, yes. Consistent. Kaya nga, inotchohan ko si Batas all 3 rounds, diba? Kasi, flat nga yung sinasabi ni Harlem. Flat, consistent. Talaga, magkaka-level yun. Round 1, binigay ko sa kay Batas. 2, 3, ayun eh, pangat na yung level ng ano niya. So, binigay ko yung kay Surhenyo. Ayun nga. It's to vote this, but Surhenyo. Estrado! Since Delano, ako lang yata yung nagboto kay Batas. Pero para sa akin kasi round 2, sobrang kuha talaga ni Surhenyo yun. No doubt, round 2 kay Surhenyo. Pero yung round 3 kay Batas. Yung round 1, sobrang dikit sila. And ako binasi ko hindi sa crowd reaction eh. Kasi nakikinig ako, talaga nakatungo lang ako. Mas para sa akin, syempre preference, mas more rewards. Kuha talaga ni Batas yun. So binigay ko round 1 Batas. Pero sobrang dikit ng round 1 talaga. Round 2 kay Surhenyo, no doubt. Round 3 kay Batas. So Batas. Okay. Wala na mahabang paliwanag. Shoutout kay Lucky Villanueva at kay Eds Cristoban. 6-1, kitang-kita naman majority. Ultimo sa crowd, haymaker. Ang lakas si Surhenyo. Sobrang improve. Tama ako, Kuya Keps, di ba? Ba doon? Kita naman. Round 1, round 2, round 3, sorry. Props pa rin, Batas. Ayan, round 1, 2, and 3, binigay ko kay Sur. Maganda yung ginawa ni Batas, parang classic na Batas, pero yung choices of word niya parang hindi akma sa battle. Yes. Mas gusto ko yung structure ng ginawa ni Sur. Yes. Sur. So, ayun. Nakuha natin yung punto ng mga judges na sinabi rin natin sa review natin. So, yun, effectivity. So, yun nga, diba, isa sa mga lagi ko sinasabi, effectivity, yes, nakuha yun. Ayun yung pinakapunto nila. Mas effective nga daw si Sur. Mas madami nga daw yung haymaker si Sur, punches si Sur. Yung sinabi ni Harlem na flat, yes. Sabi ko nga, diba, consistent si Batas. Kung ano yung pinakita niya sa rounds 1, 2, and 3, yun lang din eh. Kung si Sur naman, pataas, no? So, ayun.
para sa akin, okay pa rin naman yung pagkaka-review ko doon. All 3 rounds, men. May bumoto ng all 3 rounds, Sur. So, doon pa lang panalo na ako. So, ayun. Surhenyo, congrats. So, kalaban ni Sur, si Fukuda, sa semifinals ng Isa Buhay, 2017. Yung kabila naman, Apex vs Mot na. So, di ko alam kung ano unahin ko dito. Pero, i-upload ko muna to. So, malalaman nyo na lang agad, malalaman nyo na lang bukas kung ano yung mapapanood nyo. Kasi, syempre, nakapag-decide na ako doon. So, yun. Kita-kits tayo sa semifinals ng bracket A or ng bracket B. So, yun. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.